Praise the Lord. So ang ating pong paksa ngayon, mga kapatid, one God and one mediator. So, sa Tagalog, isang Diyos at isang tagapamagitan. Amen. So, bago po tayo magpasimula, tayo po muna manalangin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Panginoong Yesus, muli po. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sa iyo po namin, Panginoon, ipinagkakaloob ang pinakamataas na papuri, pagsamba sa banal mong pangalan. At po kami, Panginoon, upang muli kang mapakinggan. Iyo lamang kasangkapanin, ang iyong alipin, gamitin ang kanyang puso at isipan, maging ang kanyang bibig upang maging daluyan ng iyong pagpapala sa umagang ito. Wala po kami ibang pinakananais, Panginoon, kundi ang mabigyan ka ng kaluguran sa mga oras na ito. Pero di po aking pong sinasamo ang aking mga kapatid na naririto na sila nagbukas ng kanilang puso't isipan upang ang mga salita mo ay patuloy na mapakinggan. At sa pakinig, sila nga po ay matuto. At sa pagkatuto, ito po'y magamit po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoong Yesus, sa iyo lamang po ipinagkakatiwala namin ang gawain ito. Sa iyong makapangyarihan at banal na pangalang Jesus. Amen and amen. So mga kapatid, basahin po natin 1 Timothy 2:5. Sige po, ibasa. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Amen. Sapagkat merong isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. Amen. So, mga kapatid, napakaliwanag na next na. Napakaliwanag po na ang kabuuan po ng Biblia ay ipinapahayag na meron lamang nag-iisang Diyos. At ito nga po ang pinakasentro o pinakapuso ng pananampalataya ng isang Kristiyano. At sa pamamagitan po nito, atin pong pinatitibay ang katuruan ng biblical monotheism. Pag sinabi pong biblical monotheism, ito pong monotheism ay ang paniniwala sa iisang Diyos lamang. Pag sinabi pong biblical, ito po'y ayon sa Biblia. So lagi po tayong mag-aral, susugpo sa kung ano ang sinasabi ng mga talata ng Biblia. Amen. Kasi nga po, sa Bible, makikita po natin doon ang katotohanan. Kaya nga po, minsan, ang mga katuruan ng Biblia ay nababago. Bakit? Kasi nga po, ito'y nakabatay sa pag-interpret o sa pagbibigay ng pakahulugan ng mga nag-aaral dito. Subalit, napakahalaga na tayo po ay magbase kung ano ang sinasabi ng Biblia. Amen. So, kung makikita po natin dito, ang biblical monotheism ay ipinapahayag po doon po sa Shema na matatagpuan po natin sa aklat ng Deuteronomy. So ano po ba ang ibig sabihin ng Shema? So ang Shema po ay ang pagpapahayag ng mga Hudyo ng kanilang pananampalataya at ito'y nangangahulugan. Pag sinabi pong Shema, ang ibig sabihin niyan, makinig. Listen or hear the word of the Lord. Pakinggan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya pag sinabing Shema, ibig sabihin niya pakinggan. Kaya sa umagang ito, dapat po lahat tayo ay
makinig ng mabuti sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang salita po ng Diyos ang dapat maging pundasyon ng ating pong pananampalataya. It is the foundational affirmation of one God. Amen. So, ang banal na Biblia ay ipinapakita po lamang dito na meron lamang talagang nag-iisang Diyos. Amen. At kung babasahin nga po natin sa Lumang Tipan, doon po sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, ano po bang sinasabi? Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Shema, makinig ka, o bayang Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Amen? So napakaliwanag, isa lang ang Panginoon. Wala na pong iba. Amen. So how come na sa interpretasyon ng mga mangangaral at mga mananaliksik ng Biblia, sila po'y humantong sa kanilang paniniwala na ang Diyos na itong iisa ay may tatlong persona. How come? Paano nangyari ito, mga kapatid? Hindi ba dapat isipin na lang natin na itong nag-iisang Diyos ay mananatiling nag-iisa? Amen. Kasi napakahirap po na kung magbibigay ka ng papuri sa Diyos, sino ba ang dapat papurihan natin ng mas marami? Kinakailangan ba pag nag-haleluya ka sa Ama, mag-haleluya ka rin sa Anak, at mag-haleluya ka sa Banal na Espiritu? Upang sila ay maging equal, pantay. Di ba? Sabi ko nga mahirap talaga. At alam niyo mga kapatid, kapag ikaw ay nangaral ng katotohanan, marami kang masasagasaan. Amen? Marami kang magiging kaaway. Lalo na itong naniniwala sa tatlong persona. Bakit apat ang gagawa ko? Tatlo lang. Ito, tatlo. Sabi nga nila, bakit hindi na lang natin pagbigyan sila? Huwag na lang natin panggitin. Ha? Bakit? Paano malalaman ng katotohanan kung hindi mo isisiwalat ang kanilang kamalian? Amen? So mga kapatid, dapat dito po, dapat ang Deuteronomy chapter 6 verse 4 ang maging batayan ng bawat isang naniniwala sa Diyos o sa ating Panginoong Diyos na si Yahweh. Sapagkat siya lamang ang nag-iisang Diyos. Siya ang buhay at totoong Diyos. Pag sinabing totoo, ang ibig kong sabihin, sa mundong ito, napakaraming hindi totoong Diyos. Amen. At ang Diyos na itong totoo ay naiiba. Siya po ay unique and superior. Mas nakahihigit sa lahat. Amen. Ng mga nilalang. Sapagkat siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Kaya nga po, superior ang ating Panginoon o nakahihigit siya sa lahat dahil siya ang may likha ng lahat ng bagay. At siya lamang ang karapat-dapat at nararapat na ating paglingkuran, papurihan at sampahin. Amen? Siya lang. Kayong kung tatlo sila, papaano mo sila pantay na mapaglilingkuran? Siyempre meron ka doong maniniglect sa kanila at meron kong lesser ang paglilingkod natin. Mas kaunti lang ang naibibigay nating attention. Ay di kawawa pala ang Holy Spirit. Kasi hindi siya masyadong sinasambit. Di ba? Mas madalas po natin nababanggit si Jesus at ang Ama. Di ba? Mga kapatid, kaya nga po, dapat maging pundasyon po natin ng ating pong paniniwala at pagtitiwala ang nag-iisang Diyos
na totoo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Next. Yeah. At tayo po mga Kristiyano, naniniwala na ang Diyos po natin ay hindi kailanman nababahabahagi o nahahati-hati. Indivisible ang ating Panginoon. Sapagkat ang katotohanan kung bakit siya indivisible, sapagkat hindi siya pwedeng paghati-hatiin para maging Ama, para maging Anak, at para maging Espiritu Santo. Alam niyo mga kapatid, ang paliwanag ay ito. Sa Ama o yung Ama, siya po ang naging Ama o naging Ama dahil siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Amen? Paliwanag, gusto niyo ng mas maliwanag, ilagay po natin sa aspeto ng ating pong pagiging Pilipino. Kilala ba natin ang Ama ng Wikang Pambansa? Noong buwan ng Agosto ay pinagdiriwang po natin ang buwan ng wika, di ba? Ang Ama ng ating Wikang Pambansa ay walang iba kundi si Manuel L. Quezon. Siya yung Ama ng Wikang Pambansa. Yung bang Ama pangalan? Hindi. Amen. So hindi pangalan yung Ama. Ang pagiging Ama ay taguring o tinagurian lamang o katawagan. Amen. Pangalan na pambala na. It is a common noun, not a proper, o kaya common name, kumbaga. Yan. So, sa panahon po ng pagliligtas, siya po ay naging anak. So, naging anak ang Diyos. Amen. Pastor, paano nangyari? Yan po ang hiwaga ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang Diyos na Espiritu ay nagkatawan tao. So, nandoon na kagad yung Espiritu di ba? Ang Diyos na Espiritu, sapagkat ang kaanyuan ng Diyos noong unang panahon, siya po ay Espiritu. Ibig sabihin, hindi nakikita, hindi nahahawakan. Pero ang Diyos na ito ay nagsasalita at nauunawaan ng mga tao dahil siya ay Diyos na nagsasalita. Amen. Nagkakaintindihan ba? Kasi kung hindi ako magsasalita, paano tayo magkakaintindihan? Hindi niya ako makikilala dahil hindi ako magsasalita. Ang Diyos din, kung hindi siya magsasalita, paano siya makikilala? So napakahalaga ng salita, kaya makinig tayo sa salita ng Diyos. Amen. So, ang Diyos na Espiritu nagkatawang tao upang iligtas ang tao, mga kapatid. Amen? Para maligtas tayo. At sa panahon po ng kapanganakang muli or regeneration, ang Diyos na ito ay nasa inyong banal na Espiritu. So, ang banal na Espiritu ang siyang nagbabago ng ating pong pagkatao. Amen! At sino ang banal na Espiritu? Hindi ba siya ang Espiritu ng katotohanan? At sino ang katotohanan? Hindi ba ang katotohanan ay si Kristo? Sa makatuwid, ang Espiritu ni Kristo ang siyang nananahan sa atin. Amen. Mga kapatid, sa halip na maniwala po tayo sa tatlong persona, paniwalaan po natin na ang Diyos ay nahayag o ipinahayag ang kanyang sarili sa iba't ibang anyo at sa iba't ibang panahon. Amen. Diba? Naalala niyo ba nung magpakilala ang Panginoong Diyos kay Moses? Sa papaanong paraan? Diba nakakita si Moses ng isang puno na nagliliyab pero hindi nauubos, hindi na tutupok yung punong yon. Naglalagab lang siya, talagang super
Super talagang ano yung apoy na makikita natin. Kaya nga siya naingganyong lumapit. Amen. Pero nakarinig siya ng tinig. Di ba? Nagsalita. May salita na naman. Anong sabi? Moses, hubarin mo ang iyong pangyapak sapagkat ang lupang tinutuntungan mo ay banal na dako. Amen. Di ba? Huhubarin ang pangyapak. Amen. Di ba? Kasi banal eh. So kung sa ating paglapit sa Diyos, hindi naman tayo nagtatanggal ng pangyapak, di ba? Ay, ano ba ang tinatanggal natin sa buhay natin? Sige nga. Ano ba meron tayong tinatanggal dapat sa tuwing lalapit tayo sa Diyos. Tinatanggal natin dapat ang ating mga karumihan at kasalanan. Alam niyo ba ang sapatos o sandalyas ang pinakamarumi sa lahat? Kasi yan ang umaapak. Marami siyang naaapakan. Bisan landmine ang naapakan niya sa mungka. Diba? Kaya marumi yun. Ang paa ang pinakamarumi. Kaya yan ang nilinis ng ating Panginoon. Kuha nyo? So, meron tayong aalisin. Si Moises, sabi ng Panginoon, alisin mo ang iyong Panginoon. So, sabay tayo paparito para sambay natin ang Diyos. Dapat magtanggal tayo. Amen. Linisin muna natin ang ating sarili before na tayo po ay maghandog ng papurit pagsamba sa ating Panginoon. Amen. The Bible plainly stated that there is only one mediator. Yan. Pupunta na po tayo sa mediator. So, ang Biblia po, next po, ang Biblia, yan, ay maliwanag, buong linaw na ipinapahayag na meron lamang nag-iisang tagapamagitan between God and man. Pag sinabing mediator o tagapamagitan, siya po ay merong opisyal na na tagulin o yan. Meron po siyang opisyal na pinanghahawakan na siya ay magiging go-between. Para bagang parang kayong nagpumukha kang tulay para makatawid siya mula dito patungo dito, ikaw ang gagawin tulay. Amen. Dadaan siya sa'yo. So pag sinabing tagapamagitan at si Kristo ang tagapamagitan, siya ang magiging tulay natin upang tayo makarating sa Diyos. Kung gusto mo makarating sa Ama, dumaan ka kay Jesus. At kapag dumaan ka kay Jesus, makikilala mo kung sino ang Ama. Amen? Amen. Sabi ni Jesus, ako at ang Ama. Dalawa ba kami? Hindi. Sabi ng Bible, ako at ang Ama, iisa. Amen? Kaya pag dumaan ka kay Jesus, kung totoo ang dumaan ka kay Jesus, makikilala mo kung sino ang Ama. Amen. Dahil ang sabi pa ni Jesus kay Felipe, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Diba? So, posibleng makita ang Diyos sapagkat ang larawan ng Diyos ay si Jesus. Amen! Pag sinabing larawan, nakikita. Meron bang picture na wala kang nakikita? Nakikita, mga kapatid. Amen. Kaya nga po, ang ating Panginoong Yesus na siyang tagapamagitan ay umaaktong link between two parties. Siya daw po yung tulay ng dalawang partido na merong hidwaan, merong hindi pagkakaunawaan, merong away o sigalot. Siya ang mag-aayos. Amen. To reconcile their differences. Then meron silang mga hindi na pagkakasunduan. Amen. So hindi lahat ng bagay ay magkasundo tayo. Tama? Sa pagkain na lang, may kanya-kanya tayong trip o kaya preferences. Diba? Ito gusto ko adobo. Yung isa, ayaw ko niyan, gusto ko sundang. Yung isa naman,
Oh, ayoko na kare-kare ako. O, diba? Masarap ang bagoong. Ay, di bagoong na lang. O, diba? So, marami tayong mga pagkakaiba-iba. Subalit, ito pong mediator is the one who stands in between. Para nakatayo sa gitna at siya ang namamagitan sa dalawang nag-aaway. Amen? Ganyan na ganyan po ang halimbawa nating mga tao. Inaaway natin ang Diyos. Amen? Kailanman hindi ang Diyos ang umaway sa tao, kundi ang tao ang umaway sa Diyos. Amen. Diba? Yan po yung totoo. Kasi ang tao, mula pa sa sinapupunan ng ating mga ina, tayo po ay, sabi nga ni Harold David, tayo'y ipinaglihi sa ano? Sa kasalanan. Amen? At sa kasamaan, ako'y inanyuan. Amen? Kaya lumabas ang tao sa mundong ito. Lumabas yung bata, evil, kung masama na. Sabi po ng mga tagapagturo, ang kasalanan doon na mamana, hindi ako naniniwala doon. Bakit? Ang kasalanan ay ginagawa mismo ng tao. Pero ang namamana, mga kapatid, kasi, di ba nagkasala si Adan at Eva? Nakita nyo? Sa Genesis, nagkasala sila. At ang bunga ng kasalanan yan, mga kapatid, ay sila'y naging mga masama. Amen. Di ba? So, yung kasamaan ni Eva at ni Adan, namana natin. At dahil masama na tayo, nung ipinanganak, gagawa at gagawa tayo ng kasalanan. Nagkakaintindihan mo ba? Ganun lang po ang simpleng paliwanag. Hindi namamana ang kasalanan. Ang namamana yung bunga ng kasalanan. Diba? Nagiging masama ang tao. Kaya ipinanganak ang tao, masama na yan. Kaya dapat sabi nga, di ba? Sabi po sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. So bata pa lang siya, turuan na agad natin ng daan na dapat niyang lakaran, ng buhay na dapat niyang sundan. Amen? Sino magtuturo? Di ba tayong mga tatay? Hindi naman mga nanay eh. Dahil ang tatay ang tumatayong saserdote ng tahanan. O siya yung padre di pamilya. Kaya nga padre, pare. Di ba? So pananagutan natin na mga ama kung mapapariwara ang ating mga anak. Walang kinalaman si nanay doon. Although si nanay dapat tinuturuan din ang kanyang mga anak. Pero ang sole responsibility nasa ama. Amen? Kasi ikaw yung ama eh. Di ba? Kung alam nyo lang yung hierarchy ng pamilya, ang pinakamataas ang ating Panginoong Hesukristo. Sumunod, tatay, nanay, mga anak. Di ba? Yun po talaga. Ganun po yung balangkas ng isang Kristiyanong pamilya. Si Jesus ang pinakamataas, sumunod ang ama, then ina at mga anak. Ano po? Next pao. Sa usaping legal, mga kapatid, pag pinag-usapan na po natin yung mga legal disputes, mga kapatid, a mediator represent the interest of both parties. Pag sinabing mediator, so, ang interest mo talaga, mapagkasundo ang parehong partido. Di ba? Kasi ikaw yung namamagitan eh. Kinakailangan maiayos mo sila para bagang sa barangay. Di ba? Yung mga ano ba tawag doon? Meron kasi sa barangay ng mga ano eh. Parang mga homo. Ano ba tawag doon? Justice. Yan.
Merong justice sa kanila. Pag may mga usapin ng magkakapit-bahay, dinadala nila sa barangay. Papakinggan kayo ng justice, then bibigyan kayo ng hatol para magkasundo kayo. Pag hindi magkasundo, punta na lang kayo sa korte, bahala na kayo. Ayaw nyo makinig. Di ba? So, yan po yung mediator. Siya po ay gumagawa bilang intercessory agent to negotiate settlement para magkasundo. Di ba? Sa global conflict, pag sinabi kong global conflict, mga kapatid, ito na po yung pandaigdigang kaguluhan. Diba? Kung mapapansin ninyo, sa Middle East, magulo. Ang Israel, kalaban ng Iran. At yung Iran, napakarami pong mga galamay. Ano mga galamay niya? Nandun po sa Gaza, nandoon sa Lebanon, nandoon sa Syria, nandoon sa Yemen. Nandoon ang galamay ng Iran. So, ang Israel, nag-iisa. Sino ang namamagitan sa kanila ngayon? Ang Amerika. Gusto ng Amerika, mamagitan. Kaya lang, ang Israel po talaga, iba. Naninindigan sila sa katotohanan. Alam niyo ba kung bakit? Nasabi ko, kakaiba sila. Kasi tingnan nyo a sort of, current event. Diba? Alam naman natin, sino ba dito ang mga mahilig sa news? Alam mo si Brother Paul, mahilig niyan. Okay, so, yung pong apat na leader o 5 leader po ng Hamas, nagpapakasasa doon po sa Qatar. Nakatira sila sa isang napakagandang building. Talagang lahat ng luho nasa kanila. Samantalang yung kanilang nire-represent na mga Palestino, nandoon gibang-giba ang mga bahay dahil sa pambobomba ng Israel sa mga Hamas. May ang ginawa ng Israel, di ba? Nagpalipad sila ng kanilang aeroplano. Binumba ang pinaroroonan ng mga Hamas leader na ito. Patay ko sila. Ngayon ang tanong, in-invade ba ng Israel? Sabi kasi ng Qatar, nang himasok ang Israel sa kanila. Sabi ng Israel, ganyan naman ang Amerika dati. Nung nalaman ng Amerika na nasa Pakistan si Osama Bin Laden, di ba? Nagpadala sila ng mga Navy SEAL para patayin si Bin Laden. In-invade din nila. Sila, pinasok nila ang teritoryo ng Pakistan. Pinatay nila si Bin Laden. Kilala niyo si Bin Laden? Si Osama Bin Laden? So, ngayon, maraming namamagitan sa mga away na ito, pero ayaw makinig. At dito sa pagkakataon ito, nakikita po natin, saan ba tayo? Next Pao. Okay. Ito na po tayo. We were born with sin, with evil nature. Pakibasa. Tayo daw po ay ipinanganak na may kasamaan na kaagad. Yan. 51:5 ng awit. Ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iwal. Ano? Ako'y ipinaglihi na masama na. Masama na siya. Yung bata, masama na kaagad. Nasa sinapupunan pa lang ng kanilang ina. Masama na kaagad. And in sin, my mother conceived me. Sa kasalanan, ipinaglihi ako ng aking ina. Hindi naman siya nagkasala eh. Ang nagkasala yung nanay niya. Dahil sabi, sa kasalanan, my mother conceived me. Kuha niyo mga kapatid. Diba? Sa Tagalog kasi parang medyo nalihis ng konti. Pero pag binasa natin yung English, iba natin. And in sin, my mother conceived me. Kaya sa paglabas niya, siya po ay evil na. Masama na ang kanyang kalikasan. At dahil masama siya, siyempre, anong gagawin ng masama? Ay di gagawa ng kasalanan. Okay. So mga kapatid, that's why we sin. Kaya nga tayo ay nagkakasala kasi masama tayo. Amen? Aminin
At ang kasalanan ito, ang problema nating lahat. Di ba problema ang kasalanan? Sabi nga ni Paul yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Gusto na magpakabuti pero hindi niya magawa. At yung ayaw niyang gawin, nagagawa niya. Ayaw niyang magkasala. Pero pinipilit siya na magkasala. Sinong namimili? Itong katawan na to. Amen? Pero yung espiritong nasa loob ng katawan, ayaw. Pero malakas ang hatak ng katawan, ng laman. Bakit? Nasa mundo tayo. Diba? Lahat ng bagay na nasa sa mundo, attracted ang laman. Amen? Kasi bahagi ng sanglibutan ang ating pong katawan. Diba? Kaya nga sa pagbabalik ng Panginoon, iiwan ang katawan, diba? Kukunin ang ating mga kaluluwa. Yun. Iwan ang katawan sa lupa. At ang kaluluwa mo, merong paglalagyan na bagong katawan na angkop sa kalangitan. Amen? So yung katawan po natin magiging angkop na sa kalangitan. Kaya nga, sa ngayon, may problema tayo. Problema natin kasalanan eh. Alam natin na dapat paglinggo, dapat nandito. Alam natin na dapat mas maaga tayo kaysa sa dati. Ako nga po'y natutuwa talaga. Ang aga-aga, ang dami na kagad sa book. Wow, praise God. Kaya nga sabi ko, sasabay na ako sa inyo kasi maaga doon sila naggayak eh. O diba? Alas 8 pa lang, paalis na kami ng bahay. Sabi ko, walang kalinis, nandoon na tayo sa simbahan. Diba? Dapat po natin paglaanan talaga ng time para masabi natin na tayo po ay iba na. Na ang kasalanan, hindi na natin problema. Amen? Hindi na po natin problema ang kasalanan. Ang namang problema niyan, ang ating Panginoon. Hindi na problema niya na tayo. Amen? Bakit? Yung anak mo ko eh. Alam niya naman yung mga gusto ko, pero ayaw niyang gawin. Diba? Alam niyo ba ang kasalanan kung bakit naging problema? Sapagkat ito'y nakaharang sa iyong dadaanan. Maharangan ka niya. Uy, pag pumunta sa Panginoon, bawal! Bawal dumaan! O, di ba? Minsan yung trabaho sabi, uy, Brad, may trabaho tayo. Linggo to. Sasabihin, mataas ang bigaya po, linggo. Magkano ba ang araw mo? 500. 700! Pasok ka pag linggo. So, sabi, pasok ko na linggo. O, di ba? Yun yun, pinarangan ka. Yan. Binablock niya ang ating daan. Yan, blocking. Then, dahil naharangan tayo, maging ang relasyon natin sa Diyos, naharangan din. Dahil sa kasalanan, tayo nahiwalay sa Diyos. Isaiah 59 verse 2. Sa masamang tao ako ay iligtas at sa pumapatay agawin mo ako at iyong ingatan. Amen. So, but your iniquities have separated. 59 ba? Pinasa mo. Opo. Ang inyong mga kasamaan, ang siyang nagpahiwalay sa inyo, sa inyong Diyos. Tama? Ay, sayang mo man ay awit ko yung binasa. Sige, pagkipasa po Isaiah 59:2. Sabi mo, paano mo yan? Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siya nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ito, tingnan nyo ang sequence. Ang pagkakasunod-sunod. But your iniquities, sapagkat ang inyong mga kasalanan, ang siyang nagpahiwalay sa inyo, sa inyong Diyos. Yung ating na po mga kasamaan, ang nagpahiwalay sa atin, sa Diyos. So yung pagiging masama natin, inihiwalay na kagad tayo sa Diyos. Wala pa tayong nagagawang mali. Wala pa tayong nagagawang kasalanan, nahiwalay ka na sa Diyos dahil masama ka. Amen. Then, your sin, ang iyong kasalanan, ang nagpatago ng mukha ng Diyos sa iyo upang hindi ka niya makakita. Amen. So yung mga kasalanan natin, kahit anong pray natin sa Diyos, hindi
tayo pinakikinggan ng Diyos. Eh, Pastor, bakit nangyari? Yung wini-wish ko, yung pinay-pray ko, naganap. Bakit? Ano ba pinay-pray mo? Manalo ako sa loto. Manalo nga ako. 5 number nga lang. Pero kahit na, malaki na yun. Di ba? Pero mga kapatid, sasabihin ko sa totoo, ibang Diyos ang nakikinig sa'yo. Amen. Sapagkat bawat sinasabi mo, naririnig ng Diyos ng sanlibutan ito. Dinig din niya ng Diyos ng mundong ito. Sino ang Diyos ng sanlibutan? Si Satanas. Amen? Pero meron lang isang nag-iisa at tunay na Diyos, si Jesus. Ngayon, para marinig ni Jesus ang ating mga dalangin, dapat atin munang ihingi ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. At hindi mo magagawang humingi ng kapatawaran hanggat hindi ka napapatawad. Kasi the moment na ikay tinawag ng Diyos, ibig sabihin, pinili ka niya. At kapag pinili ka ng Panginoon, ikaw ay papawalang sala niya. Pastor, totoo ba yun? Pinawalang sala ako ng Panginoon. Hindi nga ako marunong humingi ng tawad eh. Talaga hindi tayo marunong humingi ng tawad. Pero sinabi ng Diyos, pinatawad na. At doon nagpasimula na matutunan natin ang katotohanan. Nung tayo po'y pinatawad na, the moment na tayo nagkasalang muli, marirealize na natin, mali tayo. Then, hilingin na tayo ng tawad sa Kanya. Kasi, ang argumento ganito, paano ba makahihingi ng tawad ang isang taong patay? Diba? Paano ka makahihingi ng tawad kung patay ka? Walang patay na nakahihingi ng tawad sapagkat wala na siyang kamalayan. Wala na siyang malay. So, maliban na lang nabigyan ka ng Diyos ng buhay. Na maipanganak kang muli sa kanyang kaharian, nabuhay ka, na-born again ka, then doon mo maiintindihan na pag ikay nagkasalang muli, marirealize mo na, mararamdaman mo na ang bigat ng nagawa mong pagkakasala. Yun eh. Kaya, the moment na tayo po ay humingi ng tawad sa Diyos, pinakikingganan ng ating Panginoon Diyos ang ating pong mga panalangin. So alam niyo ba mga kapatid, na ang taong masama, deserve niya ang puot ng Diyos? Pakibasa, Ephesians chapter 2 verse 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong pinapupuotan ng Diyos. Yung dati nating kalagayan, nung tayo yung mga hindi pa nakakikilala sa ating Panginoon, napupuot sa atin ang Diyos. Hindi lang galing, napupuot talaga ang Diyos. Di ba? Ang ibig sabihin ng puot, matindi, galit. Di ba? Kaya sa tindi ng galit ng Diyos sa tao, parurusahan niya ang tao. Itatapon niya doon sa dagat-dagatan. Apoy. Lake of fire. Yung impyerno, hindi pa yun eh. Hindi pa yun ang katapusan mo. Dahil yung impyerno, itatapon sa dagat-dagatan. Apoy. Yan ang sinasabi ng Bible. Di ba? Hell. Di ba ang impyerno sa English ay hell? Yung hell, ihuhulog sa lake of fire. Mas matindi po doon. Kung sa impyerno nahirapan ka na, mas matindi hirap. Para sa mga taong pinapuputan ng Diyos. So, ganun daw ang ating kalagayan dati. Na tayo mga sumusunod sa sa nasa ng ating mga laman. Diba? Kung ano yung gusto ng laman natin, sinusunod natin. Gusto kong kumain, kain. Gusto kong uminom, inom. O diba?
Pinapakundangan natin ang ating katawan. Kung anong gusto, ibigay natin. Yan ang prinsipyo ng sanlibutan. Dahil ang pagmatanda ka na, hindi mo na magagawa yun. O, di ba? Kumain ka at uminom, magpakasaya ka. Sabi ng Panginoon, hangal. Ngayong gabi ito, kukunin ko. Diba, mga kapatid? So, ibig sabihin, hindi po tayo mga hangal sapagkat alam natin ang katotohanan. Ipinapahayag ng ating Panginoon, di ba? Kaya nga po, mga kapatid, balik natin ba? Okay. We deserve His wrath. The penalty of sin is death. Ang kabayaran ng ating pong mga kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23, ano sabi? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. For the wages of sin is death. May nakikita po akong dalawang uri ng kamatayan dito eh. Unang-una, mamamatay talaga ang kaluluwa mo kapag ikaw ay nagkasala laban sa Diyos. Sapagkat yan ang bayad. Pero ang isang tao na natutong magsisi sa kanyang pagkakasala, may mamamatay din naman. Ano ang mamamatay? Yung dating pagkatao, mamamatay. At hahayaang mabuhay ang bago niyang pagkatao. Amen? May mamamatay. May mabubulag. Kaya nga si Paul, nung makita niya ang Panginoon doon sa daan patungong Damascus, di ba? Nung makita niya ang nakasisilaw na liwanag, siya'y nabulag. Pero nung ipinatong ni Ananias ang kanyang kamay kay Paul, bagamat nag-aalinlangan si Ananias dahil kilala niya si Paul. Si Paul ay isang manguusig. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, sige, pumunta ka doon. Ipatong mo yung kamay. Nung ipinag-pray ni Ananias, nalaglag ang tinakaliskis sa mga mata ni Paul at siya'y nakakita. So, merong pagbabago. Nabulag na sa sanlibutan at ang nakita ang kabanalan ng ating Panginoon. Amen! Meron talaga. May mamamatay dapat. Patayin na po natin. Hindi natin natin pagkatao. Ilagay na doon, RIP. Mamahinga ka na sa kapayamaan sa piling ng Panginoon. Amen! Di ba? Mamamatay talaga ang katawan natin. Next power. Saan tayo? Not only physical death, but spiritual and eternal death. Pakibasa po. Revelations 20 verse 15. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Yan. Yan po yun. May tinutukoy po kasi sa Bible na lawa, lake of fire. Dagat-dagatang apoy. Kasi hindi naman totoo ang dagat. Kasi ang dagat sa atin po kasi, sa ating mga tao, pag sinabing dagat, ocean. Pag sinabing lake, dagat-dagatan lang. Parang sa tondo lang, dagat-dagatan. Okay. Not anyone, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Sino man na hindi nakatala o hindi nasumpungan ng kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatan. Sa palagay niyo mga kapatid, ang aklat ng buhay ngayon lang ginawa? Hindi. Bago pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa, may aklat na siya ng buhay. Nandoon na. Nakatala ka na doon, nakasulat ang pangalan mo. Amen? Tapos na ang kwento. Tayo, para lang yung pelikula, di ba? Bago mag-shooting, tapos na ang kwento. Pero ngayon, iba eh. Habang nag-shooting, padagdag ng padagdag ang kwento. Kasi tinitingnan yung rating. Tumatas siya ng rating. Mahabain natin. Para lang yan si ano, sino ba yun? Si Provinciano, ilang taon na eh. Hindi matapos-tapos. Oh. Kasi nagre-rate. Pero hindi gano'n ang Diyos. Bago niya pa nilikha ang langit at lupa, tapos na ang pagsulat niya ng mga pangalan. Nilalagay sa akin. Amen? Ako po'y naniniwala doon. Kasi
lahat po tayo ay naka-predestined na sa ating Panginoon. Tayo po ay nakatalaga na para tawagin ng Diyos. Amen? Kanya-kanya nga lang panahon. Batay sa plano ng Diyos. Okay. Pang next na. Yeah. Because of our sinful condition, we need to be at peace with God. Dahil nga po tayo daw po ay mga makasalanan, kinakailangan po natin magkaroon ng pagpapayapa sa Diyos. Romans 5:10. Dahil dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen. So sabi doon, we shall be saved. Past tense na. So nakadaan na. Kaya nga, nakatitiyak na tayo po'y maliligtas dahil si Jesus ay buhay. Amen? Kung si Jesus mamamatay uli, hindi tayo ligtas. Pero buhay siya. Nabuhay siya muli. Kaya tayo po ay ligtas. Tayo mga dating kaaway ng Diyos. Kaaway in the sense na inaaway natin ng Diyos. Pero hindi natin siya sinusunod. Amen. Yung hindi mo pagsunod sa magulang mo, inaaway mo ang magulang mo. Yung hindi mo pagsunod sa Diyos, inaaway mo. At kapag inaway mo ang magulang mo, inaaway mo rin ang Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, igalan mo ang iyong ama at ina. Amen. Sinasagot-sagot nyo ba ang mga nanay at tatay nyo? Magsisi na kayo. Dahil kasalanan. Amen. Pag yan ay kasalanan, kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan, kahit anong prayer mo, hindi pa pinigyan ng Diyos ang dalang. Amen. Ako po talaga yung nagaganak sa ating Panginoon. Sapagkat, although hindi po ako katulad ng ibang mga pastor. Ako kasi may kilala akong pastor na kapag siya'y nag-pray sa mga may sakit, talagang dinig-dinig ng Diyos. Sabi ko, sana may kayo din ako. Si pastor ito, gabi ka din. Diba? Kaya yung mga may sakit-sakit, lagi tinatawag si pastor. Talagay naman si pastor Ugali. Kasi huwag nyo na akong tawagin. Kasi yung una kong pinag-pray, namatay talaga. First time ko pong mag-pray ng taong mamamatay na. Pero nung makatapos kong ipag-pray, patay. Sabi ko, narinig ko pa yung paghagok sa patay na. Nag-iyakan na lahat. Mabuti hindi ako sinumbatan ng mga kamag-anakan. Mabuti pa hindi ka pumunta dito. Pero nagpapatawag ng pastor. Kasi born again yun, nag-backslide. So, hanggang sa huling habilin niya, sabi niya, magpatawag kayo ng pastor. Gusto niya makahingi ng tawad sa Panginoon. So, pinag-pray ko. Magamat hindi na siya nakakapagsalita, ramdam ko sa kalooban niya, gusto niyang magsalita. Dahil ang katotohanan, sa isang taong malapit na mamatay, ang huling nawawala sa kanya, pakinig. Pandinig. Huli yun. Pwede hindi ka na makapagsalita, pero nakakarinig ka. Bakit kaya yun ang huli? Sapagkat yun ang una. Dahil ang pananampalataya dumarating sa pakinig. Amen! Kasi sabi ko nga, mga ng Panginoon. Diba? Pinag-uugnay-ugnay na lahat para sa ikatututo natin. Para sa ikatitibay ng ating pagtitiwala sa Diyos. So mga kapatid, yan. Nabasa na ba natin yan? Romans 5:10. Okay. Okay. God in His mercy initiated a redemption plan. So, dahil ang Diyos po natin, Diyos na mahabagin, siya po ang nag-initiate, siya po ang unang kumilos para ang tao maligtas. Kaya nga po, tama yung turo ni Brother Miguel. Walang tao na lumapit sa Diyos para humingi ng kapatawaran. Ang Diyos ang unang lumapit sa atin. Ang Diyos ang naghanap sa atin. Dahil ang sabi ng Biblia, walang naghanap sa Diyos. Walang nagsasabi. Walang nakauunawa sa Diyos.
Pero hindi naman talaga maintindihan ng Diyos ng mga tao. Kaya ang Diyos nagkatawan. Tao. Amen! Yan ang dahilan ng pagkakatawang tao ng ating Panginoon upang maintindihan ng tao. At upang siya ang maging perpekto o sakdal na tagapamagitan. Amen. Kasi hindi pa pwedeng tao ang mamagitan between God and man. Kasi paano malalaman ng tao kung ano ang nararamdaman ng Diyos? Pwede mo lang masabi kung ano yung nararamdaman ng tao. Dahil tao ka, pero paano mo mararamdaman ang nararamdaman ng Diyos? O paano mo malalaman ang nararamdaman ng Diyos? Kaya nga po si Jesus, Diyos na nagkatawang tao, angkop at karapat-dapat na maging tagapamagitan. At siya po ang katotohanan. Naintindihan niya ang kalagayan ng tao. Dahil siya nagkatawang tao. Alam niya kung paano magluto, kung paano mauhaw, kung paano mapagod. Diba? Alam niya kung paano mga problema. Gusto na mong problema para Panginoon? Hindi. Ano namang problema yung mga alagad niya? Alam niyo kung bakit? Noong orasan ng kainan, sabi ng mga alagad, Panginoon, ang daming tao eh. Paano natin sila mapapakain? Sabi nila, mabuti pa kaya, pauwi na lang natin. Saka na lang natin pabalikin. Sabi ng Panginoon, hindi. Dito lang sila. Sino ba sa inyo ang mayroong dalang pagkain? So meron isang bata nag-volunteer, no? Meron 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. So, sabi ng Panginoon, yan. Mula sa 5 pirasong tinapay at sa 2 pirasong isda, makakakain sila lahat. Ilan yun? 5,000. 5,000 katao. Mga kalalakihan pa lang yun, pero pa yung mga babae. Siyempre, kapag kasama yung tatay at nanay, bit-bit yung mga anak. O di ba? Mas marami ang anak kaysa sa magulang. Sa panahon natin ngayon, padamihan ang anak. O di ba? 2 lang kayo, ang kayag, 4 o kaya 5. So ganun kadami, nakakain, may sobra pa. So mga kapatid, nakikita natin dito, ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. Paano ka mamamagitan sa langgam? Hindi naman pinaunawaan kung ano ang iniisip ng langgam, kung ano ang nararamdaman ng langgam. Pero kinakagatayan ng langgam. Gusto natin silang patayin, kinisin. Diba? Pero para maintindihan mo ang langgam, kinakailangan maging langgam ka. Tama ba? Para alam mo, bakit ka namagamit? Kasi inapakan ako eh. Ang liit mo, pwede kang tumago. Hindi, napakan niya ako. Hindi ka lang naramdaman kasi napakaliit ko. Okay lang agad. Ganun din tayo, mga kapatid. Ang Diyos po natin, alam niya ang ating mga nararamdaman. Kaya siya ang eksakto at perfecto tagapamagitan. So, Jesus Christ became the mediator of a new superior covenant. Ay, tumula pala. God became a man to save His people. Naparito ang Diyos upang iligtas ang kanyang bayan. Matibasa, Matthew 1:21. Sisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ito pa, suriin natin mabuti, pakinggan natin mabuti. Sinasabi sa Mateo 1:21, and she will bring forth a son. Yan. And you shall call his name Jesus. Siya ay magsisilang ng isang batang lalaki at ang tatawagin at siya tatawagin sa pangalang Jesus sapagkat ililigtas niya ang alin? Ang lahat ng tao? Ililigtas ng Panginoon? Hindi! Ang ililigtas ng Panginoon ang kanyang sariling bayan. Sariling bayan. His own people. Sino ba itong His own people? Ito yung mga nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? Sila yung bayan niya. Hindi ang lahat ng tao sa mundo ililigtas ng Panginoon. Maling aral yan.
Maling katuruan yan. Ang initos lang ni Jesus ay ang kanyang bayan. Okay, balik na natin pa. Ang Panginoong Jesus became a mediator of the new and superior covenant. Hebrews 8:10. Ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Amen. Sila ang aking magiging bayan. Aking magiging bayan. Sinarili niya yung bayan na yun. Sarili niya, pag-aari niya. Bakit pag-aari niya? Kasi binayaran niya ng kanyang dugo ang bayan ito. Diba? Lahat ng tao nakasangla sa sanglaan ni Satanas. Dumating si Jesus, namili, sino kaya dito? Teka, titignan mo nga yung aklat ng buhay. Eto siya. Sulat ang pangalan niya. Tatawanin ka. Halika dito. Unawan. Kapag ang sabi niya, ito daw ang kanyang magiging tipan. Nagagawin niya ang bayan, ang sambayan ni Israel. At ito ang gagawin niya sa sambayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga isip. Dito na ilalagay ng Diyos sa isip natin ang kanyang mga utos. Kay Moises, saan inilagay? Sa tablet of stone, sa dalawang tapyas ng bato, isinulat ang kautusan. Dito po, sa bagong tipan ng Panginoon, susulat sa isip natin. And write them on their hearts. O diba, isusulat pala sa puso, ilalagay sa isip natin. I will be their God. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Amen. Kasi kinakailangan ng bayan para magkaroon ng kaharian. Tama ba? Anong uri ng kaharian yung kung wala namang nasasakupan? Diba? Kinakailangan ng bayan. Tayo ang bayan ng Diyos. Next part, balik natin. Next na tayo. Last na pala. Conclusion na tayo. Hindi pa pala. Nagmamatuloy. Yan. Jesus, the Word who became flesh, is the perfect mediator. Si Jesus, ang salita ng Diyos, ay naging laman kung nagkatawang tao upang ganapin ang pagiging tagapamagitan. Perfect mediator. Better than Moses because he alone is appropriately qualified to be the one mediator between God and man. Bakit qualified si Jesus? Sapagkat siya ay Diyos na nagkatawa. Tao. Amen. Diba? Ang kanyang pagkakasunduin, Diyos at tao. Kaya nga mga kapatid, ito yung pinakamaganda at magandang balita na dapat yung mga pakinggan. Pagdating sa hukuman ng kalangitan, meron na tayong abogado. Si Jesus, abogado natin. Amen? At alam niyo ba kung sino ang hukom doon? Sino yung didinig ng kaso natin? Siya din! Paano ka matatalo? Kung ang abogado mo at ang hukom mo, isa, si Jesus. O, di ba? Kaya nga, wala nado sa Panginoon. Ngayon, bakit ka palalayo sa Kanya? Tanggapin na lang natin na sa mundo ito, mahirap mapupunin. Mahirap. Punong-puno ng hamon ang buhay dito. Diba? Ang daming problema. Minsan wala kang pera. Yun ang malaking problema. Walang pera. Diba? Mga kapatid. Pero meron tayong Panginoong Jesus na nakahihigit pa kay Moses sapagkat siya'y karapat-dapat, sapagkat siya'y kwalipikado na maging tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Being God and man, Jesus is uniquely equipped to represent God and man. Siya lamang ang pwedeng magkinatawan o maging kinatawan ng Diyos at ng tao sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Oh, next. Yan. Siya lamang. He alone can stand in the gap between the Creator and His creation. Alam niyo mga kapatid, Nung ang tao ay nagkasala, siya'y nahiwalay sa Diyos. so, sa pagitan nila, may malalim na Panginoon. So, paano ka makakapunta mula sa Diyos? O, paano ka makakapunta mula dito sa daigdig patungo sa Diyos kung may malalim na Panginoon sa pagitan? Amen. So, si Jesus po, siya ang tumayo sa pagitan ng dalawa, ng Diyos at ng tao. Kaya kung titingnan po natin ang krus, ibig sabihin niya, siya ang magtutulay mo. Mula dito, patungo sa doon, tatawid ka dyan. Itatawid ka niya. Amen? Itatawid tayo ni Jesus. Mula sa buhay dito sa mundo, patungo sa Kanya. Dadaan ka na lang sa Kanya. Sabi ni Jesus, John 46, I am the way. Ako ang daan. Ako ang katotohanan. At ako ang buhay. Tayo. Diba? Nasa tamang daan ka. Dati-dala, nasa tamang daan ka. At doon, dahil naglalakad ka sa tamang daan, nasa katotohanan ka. At kapag tinuloy-tuloy mo ang katotohanan, hahantong ka sa buhay na walang hanggan. Hindi! At doon makikilala mo ang Ama sa pamamagitan ni Jesus. Dahil sinabi ni Kristo ni Jesus, ang nakakita sa ako, nakakita na sa Ama. Ako at ang Ama. Isa. Amen. Amen. He alone meets the righteous requirements of the law. Siya lang ang nakasunod sa kahilingan ng kautusan. Diba? Kasi lahat tayo nagkasala. Subalit si Jesus, nabuhay sa mundo nito, sinless, hindi nagkasala. Kaya karapat-dapat lang siya na maging the Lamb of God, ang kordero ng Diyos, na siyang mag-aalis ng ating mga kasalanan. Pakibasa nga po, Romans 8, 3-4. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa inyo ng taong makasalanan upang pauwiin ang kasalanan. Sa gayon, hinahatulan na niya ang kasalanan umaalipin sa tao. For ginawa ito ng Diyos upang ang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. O, pag-ibalik mo pa sa 3. Sa 3. Gusto ko na i-discuss ito. For what the law could not do in that it was weak through the flesh. So, ang hindi raw magawa ng kautusan sapagkat ito'y mahina sa pamamagitan ng, Ng laman. God did, ginawa ito ng Diyos by sending His own Son. So, ang Son na ito, siya yung Word of God. Sinugo ng Diyos ang kanyang salita. Diba? Pag sinugo, inutusan. Diba? Umalis sa'yo. Pero inutusan mo eh. Diba? Ang salita, lumalabas sa bibig natin. Merong pinatutunguhan yan. Tama? Para bagang isinusugo mo siya. Then, in the likeness of sinful flesh, Inutusan. Kaya yung iba, ang paniwanag dyan, may anak talaga ang Diyos. Labi na, no? May ama. May anak talaga ang Diyos. Ibig sabihin, kung may anak ang Diyos, totoo may ama. Pero sino ang ina? Diba? Sabi ng Roman Catholic Church, kasi galing po ako doon, at ako po'y nakakapakinig ng misa sa Baclaran. Yung kami hindi pa Christian ni Sister Senny, yung pumunta kami sa Baclaran, ang awit nila, Mother of Christ. Minsan, Mother of God na narinig ko eh.
May mother pa ang Diyos? Wala eh. Diba? Walang mother ang Diyos. Kasi Diyos siya eh. Ang may mother, ang Kristo. Amen? Yung laman, may ina. Pero walang ama. Kasi, siya yung sin of a woman eh. Sin of the woman. Binhi ng babae. Tulad nga po ng nakaraang turo ko, walang binhi ang babae. Ang binhi ay nasa lalaki. Then, sinugo niya ang kanyang anak, ang kanyang sariling anak, na katulad ng makasalanang laman. On account of sin, He condemned sin in the flesh. Pinundinan ni Jesus ang kasalanan sa ating mga katawan. Verse 4 pa, that the righteousness requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. So upang ang matuwid na kahilingan ng kautusan ay maganap sa atin na siya na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi lumalakad ayon sa Espiritu. So hindi na po tayo lumalakad ayon sa laman. Diba? Hindi na natin sinusunod ang ating gusto. Gusto kong matulog. Linggo naman ngayon, kahit tanghali na tayo dumating sa simbahan, matutulog pa tayo. Masarap matulog, umuulan-ulan. Diba? Malamig, maligo. Mag-init ng tubig. Diba? Basta umuulan eh. Magpayong. Diba? Wala nang problema eh. Kung kayo nakatsinelas, okay lang yun. Kasi, naiintindihan ko yun, umuulan, mababasa ang sapatos nyo. Pastor, kaya ako nakashort eh. Bakit? Mababasa pa talaga. Wala lang talaga tayong mapupuntahan, no? Lahat na lang. Hindi na nila. Okay. So, next na pa, balik na natin. Only the sacrifice of the sinless, spotless love of God can fully pay the ransom required to set His people free from sin and eternal death. Jesus took the punishment on Himself. So kinuha ni Jesus. Malapit na siya. Kinuha na po ni Jesus ang ating pong mga kasalanan, lahat ng kaparusahan. Dinala niyang lahat. Make it possible for us to experience forgiveness and reconciliation. Pagkakuha ni Jesus ng ating pong mga kasalanan at maging yung kaparusahan ng ating kasalanan, mararanasan na po natin ang pagpapatawad niya at ang makikipagkasundo niya sa atin. Pakibasa, Ephesians 1:7, ano sabi? Kayo'y laging nasa aking puso, kaya dapat napahalagahan ko kayo ng ganito. 1:7 po, Ephesians 1:7. Ephesians 1:7. Peso 1:7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. In Him, we have redemption through His blood. So saan ba tayo bakit nga ba tayo nagkaroon ng kapatawaran? At saan nanggaling ang ating kapatawaran? Doon po sa dugo na itinigis ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon po tayo ng katubusan. Yan yung ibig sabihin ng redemption. Tinubos tayo ni Jesus. At tayo po ay nagkaroon ng kapatawaran ng kasalanan ayon sa kasaganaan ng kanyang biyaya. Amen. Pakibasa rin po 2 Corinthians 5:18. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway. At pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So, kasi diyan po sa salin na yan, ang reconciliation, para bang ikinurin na kaganda, naging kaibigan. So pwede rin naman na dahil tayo magkaaway, pero dahil nagkasundo na tayo, friends again. Di ba?
magkaibigan na ulit tayo. Tama? So, yan po yun. Now all things are of God, who has reconciled us to Himself. Pakinggan nyo ha. Tayo po ipinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Hesus Kristo. At tayo pinagkalooban niya ng ministeryo ng pagkikipagkasundo. Amen. And lastly, yan na tayo. Nothing but faith in Jesus Christ is sufficient. Yan. So, tanging ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay sapat na maging tulay doon sa pagitan ng makasalanang tao at ng banal na Diyos. Amen. So, yan kasi ang pagitan eh. Ang tao makasalanan, ang Diyos banal. Paano magkakasundo yun? Siyempre, hindi pwede magsama ang langis at tubig. Tama ba? Kinakailangan magsaling sila. Paano mangyayari? Hindi ko alam. Kasi siyempre, langis at tubig, laging ang langis lulutang tubig sa ilalim. Tama? Sabihin sa akin, kapag nakakita kayo na lumutang ang tubig, yung langis sa ilalim. Walang ganun. Diba? Now, punta na po tayo sa conclusion. Conclusion na tayo. Okay. Jesus now rules in the hearts of believers, and we can live in the secure knowledge that in the end, Christ will put every enemy under His feet, including the last enemy, which is death. Mga kapatid, ito yun. Dapat tayong matuwa, dapat tayong magalak. Na si Jesus ang siyang naghahari sa ating mga puso bilang mga mananampalataya. At tayo po ay mabubuhay na merong katiyakan. Secure tayo. Na naiintindihan po natin, nalalaman natin na sa bandang huli, sa huli, si Kristo pa rin ang magtatagumpay. Dahil ilalagay niya sa kanyang tungtungan ang lahat ng kanyang mga kaaway. At ang huling kaaway natin, siyempre, kamatayan. Yun yung huling kalaban natin kamatayan. Dahil lahat tayo mamamatay. Pero, magandang balita, mamatay ka na. Ngunit, mabubuhay ka muli. Pangako na. Amen. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. Tumayo tayong lahat.